Noong 1927, pinatuyo ni Mussolini ang Lake Nemi at doon niya nadiskubre ang mga impossible, lumulutang na palasyo ng Roma. Tahimik at madilim na hiyas ang Lake Nemi sa Alban Hills malapit sa Rome sa loob ng maraming siglo. Ang mga mangingisda doon, nagbubulungan tungkol sa kakaibang hugis sa ilalim ng tubig, mga kwentong itinuring lang na lokal na alamat. Sabi ng iba, si Emperor Caligula, ang sikat na Roman ruler, ay nagpagawa raw ng mga pleasure barges na hindi pa nakikita ng mundo, pero walang makapagpatunay nito. Tapos, noong 1927, nagpasya si Benito Mussolini na kumpirmahin ang mga kwento. Sinimulan ng mga engineers ang mahirap na trabaho ng pagpapatuyo ng lawa. Buwan-buwan tumakbo ang mga bomba at naghukay sila ng mga kanal para dahan-dahang bumaba ang tubig hanggang sa lumabas ang putik na sahig ng Lake Nemi. Ang lumabas doon ay nakagulat sa buong mundo. Dalawang malalaking barko ng Roma ang natagpuan, preserved sa putik. Mga barko na halos 70 meters ang haba, may detalyadong marmol na sahig, mosaics, bronze fittings, at pati plumbing para sa mainit at malamig na tubig. Hindi ito mga barkong pangmilitar o pangkargamento. Ito ay mga lumulutang na palasyo, nagpapakita ng ganap na pangyarihan at luho, dinisenyo para sa mga party, seremonya, at para ipakita ang ganda ni Caligula, halos 2,000 years na ang nakakaraan. Ang unang barko ay lumabas noong 1929. Ang pangalawa ay sumunod noong 1931. Lahat ng Italy ay namangha. Ang mga archaeologists, historians at ang publiko ay humanga sa laki at galing ng pagkakagawa. Isang museo ang itinayo sa tabi ng lawa para paglagyan ng mga ito, ang Museum of Roman Ships, na nagbigay sa mundo ng isang tangible na sulyap sa galing ng engineering ng Roma at cultural heritage. Halos 13 taon, ang mga barko ay nagsilbing tulay sa pagitan ng sinaunang kasaysayan at modernong pagtuklas. Makikita ng mga bisita ang mga marmol na sahig, bronze fittings at gilded decorations. Pinag-aralan ng mga scholars ang bawat detalye. Ang mga lumulutang na palasyo ay naging walang kapares na patunay sa Roman innovation at imperial excess. Tapos, noong May 31, 1944, nagkaroon ng malaking pinsala. Nakarating na ang World War II sa Italy, at habang umaatras ang mga German forces papuntang Hilaga, sinunog nila ang museo. Ang mga kwento, alam mo, magkaiba kung sinadya ba o aksidente lang, pero ang resulta ay talagang grabe. Parehong barko na nakaligtas ng halos 2,000 years sa ilalim ng tubig, ay naging abo. Basag ang marmol, nasunog ang kahoy, nawasak ang mosaics, natunaw ang bronze. Ang mga artifacts na nakaligtas ng maraming siglo, ay nawala sa isang gabi lang. Tanging mga litrato, fragments, at scale models na lang ang natira. Ang museo ay nakatayo pa rin ngayon, nagkukuwento tungkol sa lahat ng nawala. May isip ng mga bisita ang ganda, pero hindi na nila makikita ang orihinal na mga barko, hindi na mahawakan ang kahoy o hahangaan ang mga mosaics tulad ng dati nilang pagmuni-muni sa sagradong tubig centuries ago. Alam mo, ang kwento ng mga Nemi ships ay paalala na ang kasaysayan ay marupok. Kahit ang pinaka-extraordinary na discoveries ay pwedeng mawala sa mga sandali ng giyera, aksidente, o pagkakamali ng tao. Ito rin honestly ay nagpapakita kung paano ang preservation ay isang patuloy na pakikipaglaban sa oras at sitwasyon. Sa kultura, ang mga barko ay sumisimbolo talaga sa rurok ng ambisyon, luho, at engineering ng Roma. Nagbibigay sila sa atin ng insight sa mga tradisyon ng imperyo, mga relihiyosong gawain, at ang paglilibang ng isang mundo na matagal nang wala. Ang pagkawala nila, well, ay isang cautionary tale para sa mga historians at heritage professionals tungkol sa impermanence ng material culture. Kahit ngayon, ang mga Nemi ships ay nagbibigay inspirasyon sa imahinasyon at pag-aaral. Ang mga modern engineers, archaeologists at historians ay pinag-aaralan talaga ang mga ito para maintindihan ang sinaunang naval architecture, ang kasaysayan ng luho, at ang mas malawak na cultural context ng Roman Empire. Nagsisilbi sila bilang isang haunting reminder na ang human achievement, gaano man kaganda, ay hindi garantisadong makaligtas. Ang tubig ng Lake Nemi ay kalmado na ulit, madilim at tahimik, pero sa ilalim ng surface ay may bakanteng espasyo kung saan dating nakalagay ang isang napakagandang bagay.
Ang kwento ng mga lumulutang na palasyo ni Caligula ay nagpapaalala sa atin na ang kasaysayan ay hindi lang tungkol sa pagtuklas, kundi tungkol sa kung ano ang ginagawa natin para protektahan ito. Ang mga hashtags tulad ng historical facts, Roman history, ancient Rome, at cultural heritage ay talagang nagsasabi ng lahat.